Jesu Kristo ay nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Teka muna. Yung mga tao. Salamat po poong banal sa ilaw na iyong bigay upang kami ay tanglawan. Si Jesu Kristo ay nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Kasi kandila namin ni Father Lars. Kasi kami lang ni Father Lars. Kasi doon ka sa unahan. Bilang yung isa first time. Ay, yan naman. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesu Kristo ay nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Kandila mo kayo.
tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw, sa diwa natit isipan, si Jesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ano ba silang gagawin sa exultet? Wala na. Sarili. Ngayon po'y maringal na ipapahayag na ngayoy Pasko na ng muling pagkabuhay. Magala kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel ay mga kawitan. Magala kayong lahat na mapapalad na nilikha, na nakapaligid sa luklukang dakila. Si Kristo na ating hari ay nabuhay na maguli. Hipan natin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Magalakos sanlibutan sa maningning nating ilaw. Si Kristo na walang maliw ang pumaram sa dilim. Itaas sa kalangitan ating puso at isipan. Diyos sa may pasalamatan sa anak niyang nabuhay, sapagkat tapat siyang tunay sa kanyang pananagutan. Para sa kinabilangan niya na sambayanan. Ngayon nga ang kapistahan ni Hesu Kristong nag-alay ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan. Ang minanang kasalanan, ang dating kaalipinay, sa tubig pawang naparam,
pagkalaya ay nakamtan. Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan, nabatis ng kabanalan. Pagkat mula sa libingan, bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus nating mahal. Diyos Ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay. Pag-ibig mo't katapatan para sa mga hinirang. Handog mo'y kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat mong alay, si Jesus naming mahal. Dahil sa kaligayahang sa amin nag-uumapaw, hain namin itong ilaw sa gisag ng pagkabuhay. Tunay na kaliwanagang hatid ni Jesus na tanglaw. Ang dilim ng kamatayan ay napawit na param. Ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukang liwayway. Walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan. Hatid niya'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal, upang aming magampanan aming pananagutan. Mga kapatid, ngayong nasimula na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niya ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon ngang sumapit ang tinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak,
ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa lahat. Magsipo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila ay pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Spirit mo'y sukuin poon, tanay yung baguhin. Spirit mo'y sukuin poon, tanay yung pinupuri ka, pong Diyos nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasutay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, pong Diyos ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y subuin po, ikaw pa rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligan
tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umawit ng masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilim. Ibinuhos ang biyaya, lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka. Nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Ano pat ang mga tao'y may pagkain nakukuha. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa. Panginoon, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandaang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagkatangkilik kami iyong pinadakila. Ipagkaloob mo ang aming matatag na kalooban, ay manaig sa kasalanang nagbibigay balakid, sa aming marapat na iyong ligaya ay sumapit. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa, na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak.
Ituturo mo ang landas na buhay. Ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang ilalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang ilalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo ang sasanlibutan, ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pag-ibig niya ginagawa mong matupad, ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karuwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaran ay tuyong lupa sa pagitan
ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karuwahe, at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito, sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe." Ganon nga ang ginawa ni Moises. At pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila ay nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya, at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Unay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Unay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siyang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas.
Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginooy kanyang pangalan, nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw po'n maghahari magpakailanman. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong unang panahon na yun ang dinulot na mabanaag, ang himla ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat, bilang tagapagpahiwatig na nagaganap sa pagbibinyag, na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Ipagkaloob mong ang lahat ng mga bansa'y makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap ng may pananampalataya na Israel, ang unang nagpamalas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Gloria, Gloria, Is Deo Gloria. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo ay namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila't sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot sila'y lumuhod, sayad ang muka sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay." At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Mariang ina ni Santiago. Sila at iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya't hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino, kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang inyong katabi ng Happy Easter. Naranasan na po ba natin na tayo ay magkaroon ng napakabigat na problema ng pakiramdam natin ay para bang hindi na natin kaya? Nakaranas ba tayo ng napakatinding sakit na kahit sabihin pa ng mga doktor na subukan mong magpagaling, ay pakiramdam mo wala ka ng pag-asa? O kaya naman mismong doktor na ang nagsasabi sa iyo, malapit ka na daw humarap sa Diyos. Naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay na kung minsan ay sunod-sunod pa? Naranasan mo bang iwanan ka ng mahal mo sa buhay? Naranasan mo bang bumagsak sa exam, mapagalitan ng magulang mo pagkatapos? O kaya naman ay matanggal sa trabaho, malugi sa negosyo, o kaya naman ay pakiramdam mo lang nag-iisa ka?
Sa ganyang mga karanasan nating mga tao, karaniwan ang ating masasabi, parang napakadilim. Tila baga ang buhay natin ay nababalot ng kadiliman. At ang nais nating mga tao, siyempre, makaranas ng liwanag. Kaya nga ang ginagawa natin, lumalapit tayo sa mga taong palagay natin matutulungan tayo. Pero sasabihin ng iba, Father, halip na makatulong, nakabwisit pa po. Bakit po ganon? Sasabihin ng iba, Father, namatayan ba naman ako ng nanay? Ang sabi ba naman sa akin, okay lang yan, kayang-kaya mo yan. Gusto ko pong sabihin, Father, patayin ko kay nanay mo. Tingnan ko lang kung okay lang. O kaya sasabihin pa ng mga tao, kayang-kaya mo yan. Hindi ka bibigyan ng problema ng Diyos na hindi mo kaya. Kawawang Diyos, nasisi na naman, sa Kanya na naman galing ang problema. Ngunit may mga tao rin namang nagbibigay sa atin ng tunay na kagaanan ng loob. At para sa akin, sa mga nasabi nating karanasan, hindi man tayo makaalis talaga ng kadiliman ng ating kapwa-tao, ang pwede nating pinakamagandang sabihin sa kanila, kayang-kaya natin yan, may awa ang Diyos. Yan na po siguro ang pinakamadaling pwede nating sabihin sa mga taong nawawala ng pag-asa. Sa mga taong nadidiliman ng buhay, sa mga taong pakiramdam nila, sila'y pinagsukloban na ng langit at lupa at wala na silang makitang liwanag sa kanilang buhay. May awa ang Diyos. Ito po ang mensahe ng ating ginagawang pagdiriwang ngayon. Nakatulad ng ginawa natin sa pasimula ng misang ito, nasa labas tayo ng simbahan, madilim, pwede kang madapa, pero nandyan ang liwanag ni Kristo. Ang liwanag niya na minsan ay tila baga hindi naman maliwanag na maliwanag, katulad ng liwanag na binibigay nitong kandila ng muling pagkabuhay kanina. Maaring sa simula, hindi talaga magbibigay kaagad ng liwanag, pero makikita natin, ito'y nagdudulot sa atin ng pag-asa. Pag-asa na patuloy na sinasabi sa ating may awa ang Diyos. At ito rin po ang mensahe ng pinagdiriwang nating extraordinary o di pangkaraniwang yubileo sa taong ito, ang yubileo ng awa. Na sa gitna ng ating mga problema, sa gitna ng mga kadiliman natin sa buhay, o sabi nga katulad ni Jesus, sa dilim ng kamatayan, nandyan ang liwanag ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang pagkabuhay na nagsasabi sa ating lahat, may awa ang Diyos. Na pagkatapos ng kadilimang ito, darating ang pagsapit ng liwanag. At isang mahalagang bahagi po ng pagdiriwang natin ngayon, bukod sa mga narinig nating pagbasa na inyo ring nakitang mayroong ginawa ang ating mga kabataan, pagkatapos po ng aking humilya ay gagawin natin ang pagsasariwa ng ating binyag. Na kung saan tayo ay magbibindisyon ng banal na tubig at ito'y iwiwisik sa atin. Bilang paalala na kung si Kristo'y nagdudulot ng pag-asa sa ating mga Kristiyano, tayo ring lahat ay dapat na nagdudulot po ng pag-asa sa ating kapwa-tao. Na sa halip na tayo pa ang panggalingan ng kadiliman ng kanilang buhay, na tayo ang panggalingan ng kanilang sama ng loob, ng kanilang problema, ang tunay na alagad ni Jesus, nagdudulot ng pag-asa. Ang ating mismong pagkatao, dapat maliwanag na nagsasabing may awa ang Diyos. Kaya nga po, ang hamon sa ating lahat na nagsisimba ngayon, mamaya, kapag nawisikan kayo ng banal na tubig, sana ay tumimo talaga ito sa ating pagkatao.
na kapag nakita ng ibang tao ang iyong pagkatao, sasabihin niya, may awa talaga ang Diyos. Tingnan mo nga si sister, buhay pa. Tingnan mo nga si brother, kayang-kaya pa. Tingnan mo nga yung taong ito, masaya kahit may problema, sapagkat maliwanag sa atin, may awa ang Diyos. Tayo sanang mga nagsisimba ngayon, bukod sa paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon sa ibang tao at pagpapahayag na si Kristo talaga'y muling nabuhay, kasama sana nating ipahayag, may awa ang Diyos sa gitna ng dilim ng buhay, sa gitna ng kadiliman ng problema, sa gitna ng gabi ng buhay nating ito, sisikat ang liwanag ni Kristo, ang awa ng Diyos para sa ating mga Kristiyano. Amen. Meron pang simula dito, Tayo magsitayo. Ang pagbabasbas ng Ama, ng Ama nating makapangyarihan ay ating hilingin, mga kapatid kong minamahal, upang ito'y lumukob sa tubig na pagbibinyagan para mapabilang kay Kristo ang mga muling isisilang. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasatin itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipahayag mong ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan. Sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay, ginugunita namin ang iyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan mo itong tubig na iyong ginawa upang aming magamit para ang mga tanim ay madilig, para makapawi sa uhaw at init at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ay iyong itinalagang gamitin sa pagibigay ng iyong kagandahang loob sa lahat. Ginamit ito sa pagkapalaya sa kaalipinan ng iyong mga hinirang na sambayanan. Habang sa disyerto sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamagitan ng tubig na itinalagang maging banal ng anak mong mahal nung siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinagbabago mo kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na ngay iwiwisik sa amin upang ang pag-ibinyag ay aming gunitain, ay magpahiwatig dinawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag sa Paskong ito ng pagkabuhay ng iyong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po'y muling sisindihan ang inyong mga dalang kandila para sa ating pag-asiriwa sa mga pangako sa binyag.
Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglingkod sa Diyos bilang mamaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bilang bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon piwiwisikan tayo ng banal na tubig bilang pag-aalaala sa binyag na ating tinanggap. Palataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinilating lahat, pabili ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo'y makatipon sa pagmamahalan, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinilating lahat. Kaya pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinilating lahat. Mga alagad ko, ano makikilala, tapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pag-ibig,
Mga kapatid, sa kaningningan ng banal na gabing ito, halinang lumuhog sa Panginoon na nagpakita ng kanyang kahangahangang ginawang pagliligtas sa sambayanan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tayo pong lahat, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, na inihatid ng mapagligtas na tubig sa lupang pangako, upang ang kanilang buhay ay maging awit ng pagpupuri sa Panginoong nagtagumpay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng lahi at lipi, na nilighang kawangis at kalarawan ng Diyos, upang sa kanila ay itanim ng Diyos ang nagkakaisang puso at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga inaapi at pinag-uusig, upang ang karahasan ay mapawi sa kanilang buhay, at ang katuwiran ng Diyos ang siyang yumabong at mamayani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bagong bininyagan sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, upang tahakin nila ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang tayo ay maging tapat sa ating pangako sa binyag at maging saksi na ang Panginoon ay buhay sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama na bukal ng buhay, dinggin ang aming panalangin at itulot mo ang iyong espiritu na lumukob sa tubig ang siyang manahan sa aming puso at kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami taguy nito sa kagalingang walang katapusan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maapong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang mamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tingnan ko lang. O Santo, Panginoong Diyos, pupuno ang langit at lupa ng mo. O sana sa kaitaasan. Nagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito, nang makakaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang makakaanib nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Jose, at ng lahat na nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak
na ngayoy aming idinadalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang mag-isikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ang mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos na totoo na namalagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at aming Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong mga pinagpalang mga apostol at martir, na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan, para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo, sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagkapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo, na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunitaan namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang ito na sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa pag-aay ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak na Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagkasalo sa banal na katawan at tugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag, at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya paghindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad at Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami nawa ay makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Purihin ang Diyos, Amen, Alleluia. Sa tagubili na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. O kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. At ito ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan kailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
yung pong ating salubong ay gagawin natin pagkatapos ng ating misa. Ang mga alagad ng Panginoon ay kasama ng imahen ng Birheng Maria. At ang imahe ng Birheng Maria ay manggagaling sa bisita ng San Gabriel. Dito po yun. Mga alagad, kasama kayo ng imahen ng Birheng Maria. At ang mga kababaihan ay kasama ng imahe ng Birheng Maria. Ang imahe ng muling pagkabuhay ay manggagaling sa San Agustin. Ang kalalakihan ay dito lamang po yan. Magkalapit po yan. Ito po magagaling sa San Agustin. Pagkatapos ng misa, ay maghihiwalay na ang lalaki at babae para sa salubong. Salamat po at Happy Easter. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa biging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, ay magkaisa sa pananalig sa iyo, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yuko niyo mga ulo tumingi ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang, kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ng maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at awa ni Jesucristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.